Okay, magandang umaga po, no? Ngayon po pag-aaralan natin ang aralin po gamit ng wika sa lipunan. Noong nakaraan, tinalakay na natin kung ano nga ba ang wika. Sinabi niyo sa akin na ito po ay gamit natin sa pakikipagtalastasan or pakikipagkomunikasyon. Sinabi niyo rin na ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakaisa ang isang bayan. Okay? Ngayon po, atin po nga alamin kung ano nga ba ang gamit niya. Okay? Sino po nakakakilala kay Michael Alexander Kirkwood Halliday? Atin pong alamin kung sino siya, no? Si Michael Alexander Kirkwood Halliday, o mas kilala sa tagurin na M.A.K. Halliday, ay isang bantog na scholar mula sa Inglaterra. Ibinahagi niya sa nakakarami ang kanyang pananaw na ang wika ay isang panlipunang phenomenon. Naging malaking ambag niya sa mundo ng lingwistika. Ang popular niyang modelo ng wika ang systematic functional linguistic, no? Naglahad din po siya ng 7 tungkulin ng wika na mababasa sa kanyang aklat na Explorations in the Functions of Language. At ang 7 tungkulin ng wika, inisa-isa ni Halliday ay ang mga sumusunod. Una po ay ang tinatawag na instrumental. Okay? Instrumental po, no? Una, ibig sabihin po ito na ipapahayag po ng isang tao ang kanyang pangangailangan at gustong sabihin. Halimbawa nga po nito yung paggawa ng liham, pangangalakal, liham sa patnukot at pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasaad ng gamit at halaga ng produkto. Yan po ang mga halimbawa ng instrumental. Pamamagitan nun, ipapahayag na po natin ang gustong sabihin ng isang tao at nalalaman natin ang pangangailangan nito. Okay, next naman po ang tinatawag na regulatoryo. Kapag sinabi pong regulatoryo, ito po ay tumutukoy sa pagkontrol sa ugali o asal ng ibang tao. Ito rin daw po ay gumagabay sa kilos at asal ng iba. Itinuturing rin interaction o ang pagkontrol sa anong gamit gawan tulad ng pagtakda ng mga regulasyon, direksyon o proseso na kung paano ginawa ang isang particular na bagay, pag-ayos, pagtutol at iba pa. Ginagamit din daw po ang wika bilang regulatory or ang tungkulin daw po ng wika sa regulatory ay ginamit upang magbawal, magbigay permiso sa pag-aaral, ginamit upang mag-impluwensya, ginamit upang magpahayag nga po ng damdamin. So ulit, kapag sinabi ulit regulatoryo, gumagabay sa kilos at asal ng ibang tao. Okay? Nayaran po ang mga halimbawa, pagbibigay ng direksyon gaya ng pagtuturo ng lokasyon ng isang lugar. Okay, next naman po ang tinatawag na interactional. From the word interaction, ibig sabihin gamit po ng wika dito is yung paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Halimbawa nga dito yung pakikipagbiruan, pakikipagpalitan ng pananaw sa particular na issue o pakikipagkwentuhan at iba pa. Interactional, interaction, pakikipag-ugnayan or pakikipagkapwa tao. Next naman po, ang tinatawag na personal. Ibig sabihin, ang gamit po ng wika dito is nagpapahayag or tayo po ay nakakapagpahayag ng sarili nating opinyon sa mga paksa pinag-uusapan. Halimbawa nga po dito, yung pagsulat ng journal. Next po, yung tala-arawan. Kapag sinabing tala-arawan, ito po yung diary. At ang pagpapahayag ng pagpapahalaga ng anumang anyo ng panitikan. Ulit, kapag sinabing personal, sariling opinion. Pagpapahayag ng ating sariling opinion. Okay, next. Kapag sinabi naman pong heuristiko. Heuristiko, ibig sabihin po, kapag ginamit po natin yung wika sa pag-aaral,
at pagtuklas ng iba't ibang impormasyon. Yun po ay tinatawag na heuristiko, pagkuha o paghahanap. Guys, paano tayo makakakuha ng mga impormasyon? Sa pamamagitan ng pag-i-interview ng isang tao, pakikinig sa radyo, panonood, pagiging pagbabasa ng dyaryo. Sa pamamagitan nun, tayo ay makakakuha ng impormasyon. Yun po ay tinatawag na heuristiko, pagkuha o paghahanap. Okay, next naman po ay ang tinatawag na informatibo. Ito po ay kabaliktaran ng heuristiko sapagkat sa informatibo po, ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon sa paraang pasulat at pasalita. Ibig sabihin po, ikaw po, tayo po yung nagbibigay ng impormasyon. Okay, paano tayo makakapagbigay ng impormasyon? Halimbawa po yung pagbibigay ulat, pamanahon ng papel, thesis, panayam at pagtuturo. Okay, ulit po, kapag sinabing heuristiko, tayo ay naghahanap ng impormasyon. Kapag informatibo naman, tayo po mismo yung nagbibigay ng impormasyon. Okay, next naman po, ang sinabi ni Macaulay ay ang tinatawag na okay, tapos na, no? Okay, ngayon naman po, mayroon pa pong nagbigay kahulugan sa wika or nagbahagi na anim na paraan kung paano natin gagamitin or kung ano nga po ang gamit ng wika sa ating lipunan. Siya po ay si Roman Jacobson. Ating alamin kung sino siya. Isa sa pinakamagaling na dalagwika ng ika-20 siglo. Isa siya sa mga nagtatag ng Linguistic Circle of New York. Ang kanyang bantog na Functions of Language ang kanyang naging ambag sa larangan ng semiotics. Ang semiotics ay pag-aaral sa mga palatandaan at simbolo at kung paano ito gamitin. Ating alamin po kung ano nga ba ang anim na paraan na binahagi niya tungkol sa wika. Una raw po sa pamamagitan daw po ng wika or ang gamit daw po ng wika ay sa pamamagitan daw ito pagpapahayag ng damdamin or emotive. Saklaw daw nito ang pagpapahayag ng mga saloobin, damdamin at emosyon. Ulit, kapag sinabing pagpapahayag ng damdamin or emotive, na ipapahayag natin yung saloobin, damdamin at emosyon natin gamit ang ating wika. Okay, next, pangalawa po ang tinatawag na panghikayat. Ito raw po ay gamit ng wika upang makahimok at makaimpluwensya sa iba sa pamamagitan ng pag-utos at pakiusap. Okay, halimbawa siguro nito is mga patalastas, no? Maging yung mga tanumpati ng mga kandidato. Sa pamamagitan nun, tayo ay nahihikayat. Okay, yun na po yung gamit ng wika dito sa panghihikayat. Makahimok at maka-impluwensya. Next po, pangatlo. Okay, pangatlo, ang tinatawag na po na pagsisimula ng pakikipag-ugnayan or patik. Diba? Ginagamit daw po ang wika dito upang simulan po natin yung isang usapan or kung paano po tayo makikipag-ugnayan sa ating kapwa. Halimbawa na lang po siguro dito is yung kung may bago po tayong kapit bahay. No? At gusto natin sila kausapin. At paano po natin sila kakausapin? Siguro yun po ay tinatawag na pagsisimula ng pakikipag-ugnayan. Okay, next po ang tinatawag na paggamit bilang sanggunian or referential. Ipinakikita nito ang gamit ng wikang nagmula sa aklat at iba pang sangguniang pinagmulan ng kaalaman upang magparating ng mensahe at impormasyon. Okay? Halimbawa dito yung siguro yung kapatid mo ang mahilig sa mga fast food, no? Paano mo sasabihin sa kanya na hindi yun makakabuti sa ating katawan? Siyempre, kailangan natin gumamit ng sanggunian na nagpapatunay na yung mga sinasabi mo ay hindi isang opinyon lamang. Kailangan mo ng mga patunay. So, kailangan mo ng referential or ng sanggunian. Okay, next naman po ang tinatawag na paggamit ng kuro-kuro or metalingual.
Ito raw po ay lumilinaw sa mga suliranin sa pamamagitan ng pagbibigay ng komento sa isang batas or pagbibigay ng komento sa isang kodigo. Okay? Yun po ang paggamit ng kuro-kuro. Okay, next po, last. So, sinabi po ni Roman Jacobson, ang tinawag naman po na patalinghaga or poetic. Okay, dito naman na po ginagamit po ang wika sa masining na paraan. Gaya nga po ng mga pagsulat ng talumpati, sanaysay, panulaan, prosa, at iba pa. From the word poetic, poetry, talumpati. Okay, yan po yung mga 6 na binahagi sa atin ni Roman Jacobson. Okay, kung may tanong po kayo, maaari nyo po akong i-PM sa inyong mga Neo account. Okay, paalam na po, grade 11. Okay.